Sa pagpapatuloy, sinabi ni Darian kay Helmut na oras na para umalis na siya. Nagulat si Helmut sa narinig at sinabi niya kay Darian na hindi pa siya sapat para lumabas. Ipinaliwanag ni Darian na hindi siya makakadaan sa Divine Barrier kung patuloy na lumalago ang kanyang Seed of Darkness. Hiniling niya kay Helmut na makinig ng mabuti at sinabi sa kanya na ang mundo ng tao ay nasa timog na bahagi ng Forest of Roots. Upang makapunta sa mundo ng mga tao, si Helmut ay kailangang dumaan sa Divine Barrier. Ibinunyag ni Darian na may weak spot sa Divine Barrier na maaaring magpapahintulot kay Helmut na makalagpas at makapasok sa mundo ng mga tao. Anya, makakadaan si Helmut kung makakayanan niya ang mahinang harang. Nang tanungin ni Helmut si Darian para sa lokasyon ng barrier, inamin ni Darian na hindi niya alam, dahil hindi siya interesadong makita ito. Sinabi niya kay Helmut na si Erugo, na namumuno sa sakahan ng mga tao, ang tanging taong nakakaalam ng lokasyon ng mahinang hadlang. Nagulat si Helmut sa narinig at naalala niya kung gaano katakot at kalakas si Naho. Nagulat siya nang malaman na alam ni Erugo ang lokasyon ng mahinang hadlang. Sinabi ni Darian kay Helmut na mararanasan niya ang hindi mabilang na mga bagay kapag siya ay tumuntong na sa mundo ng mga tao. Alam niya na makikita ni Helmut ang kapana-panabik at kapansin-pansin ang mga bagay ngunit binalaan rin siya na maaaring mangyari ang trahedya anumang oras. Sinabi niya kay Helmut na hindi niya mapipigilan o maiiwasan ang trahedya sa pamamagitan lamang ng pagbabantay sa bawat sandali. Sa mga sandali ng pagpapasakit, si Helmut ay makakaranas ng pagkabigo at kawalan ng pag-asa at maaaring gusto pa niyang abutin ang kaugalian ng kadiliman sa loob niya. Ipinatong ni Darian ang kanyang kamay sa balikat ni Helmut at nakiusap sa kanya na huwag mawala sa kanyang sarili sa tuwing nararamdaman niyang nag-iisa siya. Pagkatapos sabihin ito, tinanong ni Darian si Helmut kung mayroon siyang anumang mga katanungan. Si Helmut, na napansin kung paano sinasabi ito ni Darian, ay nagtanong kung wala siyang balak na umalis sa kagubatan. Umubo si Darian at sinabi kay Helmut na wala siyang interes. Pagkatapos ay sinabi niya kay Helmut na gusto niyang umidlip at hiniling na bisitahin siya sa pagkaumaga, dahil mayroon siyang ibibigay para sa kanya. Sa pagbaling ng tingin, ipinahayag ni Darian ang kanyang nais na gumugol ng ilang oras na mag-isa. Hindi alam ni Helmut kung ano ang mali kay Darian pero nararamdaman niyang may mali sa kanyang master. Pagkagabi, nakaupo si Helmut sa tabi ng ilog at dumating si Elaga upang batiin siya. Napansin niyang hindi masaya si Helmut sa kabila ng pagiging malapit na siya sa kanyang pangarap. Sinabi ni Helmut kay Elaga na sa huli ay makakaalis na siya sa kagubatan ngunit naging komplikado ang pakiramdam niya at nagtanong kung bakit kakaiba ang pakiramdam niya. Nagulat si Elaga at sinabi kay Helmut na ang kanyang nararamdaman ay patunay na unti-unti na siyang nagiging tao. Kinaumagahan, binisita ni Helmut at Elaga ang cabin ni Darian. Nang buksan ni Helmut ang pinto, nakita niya si Darian na naka-lotus position na nakaupo at may espada at bag sa harap niya. Napansin ni Helmut na nakapikit ang mga mata ni Darian at tinawag niya ito, ngunit hindi tumugon si Darian. Naramdaman ni Helmut na si Darian ay nag-aagaw buhay. Matapos makita ang katawan ni Darian, napagtanto ni Helmut na oras na para lisanin ang kagubatan. Dinampot niya ang bag at espadang iniwan ni Darian para sa kanya, at habang nakatingin sa katawan ni Darian, nangakong palagi siyang aalalahanan. Nadurog ang puso ni Helmut nang masaksihan na pumanaw na ang kanyang master, na parang ama na sa kanya. Pinagtibay niya ang kanyang sarili at lumabas ng cabin. Hindi na nagulat si Elaga nang makitang pumanaw na si Darian. Nagtanong si Helmut kung alam niya ang tungkol dito, at sinabi sa kanya ni Elaga na sinabi na sa kanya ni Darian na siya ay naghihingalo na. Napansin niya ang malungkot na ekspresyon sa mukha ni Helmut at sinabi sa kanya na huwag masyadong maging malungkot. Ipinaliwanag niya na nabuhay at namatay si Darian ayon sa idinidikta ng kanyang buhay, at hiniling kay Helmut na huwag makonsensya sa pagkamatay ni Darian. Upang pasayahin siya, binigyan ni Elaga si Helmut ng isang item na kasama ito noong pumasok siya sa kagubatan. Nang tanggalin ni Helmut ang tela, may nakita siyang gintong kwintas sa loob. Sinabi sa kanya ni Elaga na ang kwintas ay gawa sa natural na ginto, isang bihirang metal, at iminungkahi na siya ay anak ng isang marangal na pamilya. Nang buksan ni Helmut ang kwintas, nakita niya ang isang mensahe sa loob na isinulat ni Margaret Freen, na sinasabi na magkakaroon ng liwanag sa landas ni Helmut.
Sinabi ni Elaga kay Helmut na baka si Margaret ang pinuno ng kanilang pamilya. Sinabi sa kanya ni Helmut na malamang na ina niya si Margaret. Sinabi ni Elaga kay Helmut na hanapin si Margaret sa sandaling dumating siya sa mundo ng mga tao. Ipinaalam niya sa kanya na si Naho ay nasa hibernation at hindi siya mararamdaman kung papasok siya sa naturang teritoryo. Ang tanging dahilan lamang ngayon kung magigising si Naho ay kung magkakaroon ng malaking kaguluhan. Ipinaliwanag ni Elaga na hindi siya makakapasok sa teritoryo ni Naho dahil mararamdaman siya nito. Tiniyak sa kanya ni Helmut na huwag mag-alala, dahil kaya niya ito sa kanyang sarili. Kinuha niya ang bag niya at nagsimulang maglakad. Habang naglalakad siya paabanti, sinabi niya kay Elaga na mabuhay sana siya ng matagal. Ngumiti si Elaga at pinakiusapan si Helmut na alagaan ang kanyang sarili. Lumipat ang eksena sa paglipat-lipat ni Erugo sa bukid. Pumasok siya sa isang silid at ginamit ang kanyang mahika upang magsindi ng kandila. Sa sandaling sinindihan ang kandila, lumabas si Helmut sa pagtatago at naglagay ng espada sa leeg ni Erugo. Ang black magic ay isang masamang kapangyarihan na maaaring magpalakas sa mahinang salamangkero. Sa maraming mga salamangkero, may mga tumatawid sa mga hangganan na hindi nila sinadya upang makakuha ng malakas na mahika at kapangyarihan. Si Erugo ay palaging naiinis at naiinggit sa iba. Pinangarap niyang maging pinakamalakas na salamangkero ngunit pinili ang landas ng black magic dahil pakiramdam niya ay hindi sapat ang kanyang talento. Upang maisakatuparan ang kanyang mga layunin, kailangan ni Erugo na makuha ang madilim na emosyon ng mga tao, sa pamamagitan ng mga aktibidad tulad ng human trafficking at kidnapping. Ang pagdurusa at takot ng kanyang mga biktima ay naging mas nagpapagimbal at makapangyarihan kay Erugo. Gayunpaman, dahil sa pagtugis ng isang salamangkero sa kanya, ang mga kalupitan ni Erugo ay nalantad sa mundo. Siya ay banihag at hinatulan ng kamatayan o pagpapatapon. Dahil sa ayaw niyang mapatay kaagad, pinili ni Erugo na ipatapon siya sa Forest of Roots. Sa huli, nakilala niya si Naho sa kagubatan. Nakuha ni Erugo ang pahintulot ni Naho na manatili sa loob ng kanyang teritoryo bilang kapalit ng mga sakripisyo. Ginamit ni Erugo ang kanyang mahika upang tipunin ang lahat ng tao sa kagubatan, na pagkatapos ay sumuko kay Naho upang maiwasan ang kanilang agarang kamatayan. Ito ang simula kung paano nalikha ang human farm. Si Erugo ay naging hari sa sakahan, tinatreto ang ibang tao bilang mga alagang hayop lamang. Hindi kailanman nakialam si Naho sa trabaho ni Erugo hanggat tinatanggap niya ang mga ibinibigay na sakripisyo. Dahil dito, naging ambisyoso muli si Erugo. Ang tanging pagkakataon na nag-aalala si Erugo ay sa panahon ng taglamig ng ang mga nakapaligid na mga demon beast ay umaatake sa bukid habang si Naho ay naka-hibernate. Sa kabila ng mga pagsubok na ito, nasiyahan si Erugo sa kanyang bagong buhay. Bumalik ang eksena kay Erugo at kay Helmut. Tinanong ni Erugo si Helmut kung ano ang gusto niya. Iniling ni Helmut kay Erugo na sabihin sa kanya kung paano makakaalis sa kagubatan. Nagulat si Erugo at tinawag si Helmut na isang bastos na bata, tinanong kung siya ay disipulo ni Darien. Hindi sumagot si Helmut pero iginiit niya na sabihin sa kanya ang daan palabas ng kagubatan. Nang mag-alinlangan si Erugo, inilapit ni Helmut ang kanyang espada sa leeg ni Erugo at binigyan siya ng maliit na hiwa, na binyantaan siyang sagutin na lamang siya kung ayaw niyang mamatay. Nagbabala si Erugo na magigising si Naho kung papatayin siya, at papatayin rin siya ni Naho. Sinabi sa kanya ni Helmut na hindi iyon mahalaga, wala namang sino man ang makakapagbuhay sa kanya kung siya ang unang mamamatay. Nagulat si Erugo sa narinig at binalaan si Helmut na huwag masyadong magalit, ipinaalala sa kanya na siya lamang ang nakakaalam kung paano makakalabas sa kagubatan. Inakusahan ni Helmut si Erugo na huwag nang magsinungaling, ipinaliwanag na sinabi sa kanya ni Darien na gustong pag-aralan ng mga salamangkero ang mga sitwasyon. Alam ni Helmut na mahahanap niya ang librong gusto niya kung titingin lang siya sa paligid at sinabi kay Erugo na bibigyan siya ng agarang pag-alis sa mundo para sa hinihiling niyang trabaho. Napagtanto ni Erugo na seryoso si Helmut at tinanggap ang kahilingan ni Helmut. Lumipat ang eksena kina Helmut at Erugo na bumababa sa isang hanay ng mga hagdan. Tinanong ni Erugo si Helmut para sa kanyang pangalan, ngunit sinabi sa kanya ni Helmut na isipin lamang ang kanyang sarili. Ipinaliwanag ni Erugo na ang paraan na gustong gamitin ni Helmut ay hindi pa nagawa noon at posible lamang na teorya.
Iminungkahi ni Erugo na ang pamamaraan ay maaaring gumana lamang para sa isang taong kasing lakas ni Darion at ipinahiwatig na maaaring hindi ito gagana kay Helmut. Sa katotohanang nag-iisa siya, napagtanto ni Erugo na baka patay na si Darion. Nagtanong si Erugo kung ano ang ginagawa ni Darion, at hindi sumagot dito si Helmut. Mukhang tama ang hinala ni Erugo na patay na si Darion dahil hindi sumagot si Helmut. Kinuha ni Erugo ang aklat na naglalaman ng mga pamamaraan. Sinabi ni Helmut na ibigay sa kanya ang aklat, inalok ni Erugo si Helmut ng posisyon bilang kanyang kahalili. Si Helmut, ay naniniwalang si Erugo ay nagsasalita ng walang kaparirikan. Na may ngiti sa kanyang mukha, sinabi ni Erugo kay Helmut na ang mga tao sa sakahan ay walang mga utak. Naniniwala siyang mas angkop ang posisyon kay Helmut dahil siya ay disipulo ni Darion. Inilagay ni Helmut ang kanyang espada sa leeg ni Erugo at sinabi na huwag magsalita ng walang kwentang bagay. Sinabi ni Helmut na gawin na ang kanyang hinihiling. Ipinaliwanag ni Erugo na natagpuan niya ang libro sa hideout ng isang salamangkero bago siya tumira sa kagubatan. Inilalarawan ng aklat kung paano maaaring gumamit ng stealth magic upang makatakas. Sa kasamaang palad, ang salamangkero na sumulat nito ay hindi nakatakas mula sa kagubatan. Ayon sa libro, mayroong isang malaking talon sa katimugang dulo ng kagubatan kung saan ang tubig at ang demonic energy ay ang nagpapahina sa divine energy sa lugar. Sinabi ni Erugo kay Helmut na makakalagpas siya sa mahinang hadlang, ngunit nagbabala na habang mahina ang divine energy, sapat pa rin itong malakas para durugan ang sinumang may binhi ng kadiliman. Nang marinig ito, itinago ni Helmut ang kanyang espada at sinabi kay Erugo na palalagpasin niya ang kanyang buhay. Sa kabila ng hindi pagkagusto ni Helmut kay Erugo, gusto niya itong patayin. Ngunit naalala ni Helmut ang payo ni Darion na pahalagahan ang lahat ng buhay. Sinabi ni Darion na nabuhay siya dahil sa kabaitan ni Elaga. Sinuntok niya si Erugo sa tiyan, napatumba, at pagkatapos ay itinali. Ginaisang siya ni Helmut sa pamamagitan ng pagpindot sa kanyang mga pressure point at sinabihan siyang huwag gumawa ng anuman, tinitiyak niya kay Erugo na siya ay pakakawalan mamaya. Si Erugo, na hindi nakapag-activate ng kanyang mahika, ay tinawag si Helmut na isang hambog na bastard at sinabi kung talagang naniniwala siya na makakalabas siya sa kagubatan. Ngumiti si Helmut at kinumpirma na gagawin niya iyon. Pagkaalis ni Helmut, pilit na inactivate ni Erugo ang kanyang mahika at nangakong sisirain ang kumpiyansa ni Helmut. Sinigaw niya ang pangalan ni Naho, dahilan para manginig ang lupa at ilang sandali ay lumabas si Naho. Inis na nagtanong si Naho kung pinatawag siya ni Erugo nang walang dahilan. Ipinaalam ni Erugo kay Naho na si Darion ay patay na at ang disipulo ni Darion ay nasa kanyang teritoryo. Si Naho, ay labis na nasisiyahan ng marinig ito, at naniniwala na nagkaroon siya ng pagkakataon ngayon na alisin ang lahat ng kanyang kinasusuklaman. Pinanggan niya ang pader at nagsimulang habulin si Helmut. Nakangiting nakatingin si Erugo habang hinahabol ni Naho si Helmut. Iniisip na babayaran ni Helmut ang pagtrato sa kanya ng masama. Lumipat ang eksena at makikita si Helmut na tumatakbo sa kagubatan. Iniisip kung dapat ba niyang pinatay si Erugo. Ilang sandali, napansin niya na ang mga hayop sa kagubatan ay tumatakbo sa tabi niya nang hindi umaatake, napagtanto na sila ay natatakot sa isang bagay. Nang maramdaman ng isang nakakatakot na presensya na papalapit, alam ni Helmut na kailangan niyang tumakbo ng mas mabilis. Pagkaraan ng ilang saglit na pagtakbo, huminto si Helmut upang tingnan kung gaano kalayo na ang narating niya. Nasa teritoryo pa rin siya ni Naho pero naniniwala siyang nakagawa siya ng kaunting distansya sa pagitan niya at ng sakahan. Pagtingin niya sa itaas, nakita niya na ang lahat ay nilamon ng demonic energy. Habang tinitingnan niya ang kanyang paligid, nakaramdam siya ng isang bagay na nakakatakot sa hangin at mabilis na inilagay ang kanyang kamay sa kanyang espada. Bago pa siya makapag-react ay bumungad sa kanya si Naho. Pinati ni Naho si Helmut sa kanyang teritoryo at sinabi sa kanya na hindi niya ito papayagang umalis. Sumagot si Helmut na aalis siya pagkatapos siyang patayin. Natawa si Naho, nagulat sa bagong kumpiyansa ni Helmut, at sinabi sa kanya na hindi niya siya matatalo. Kaagad sa sinabing iyon, sumugod si Naho gamit ang kanyang ulo upang salakayin si Helmut, na lumikha ng isang malaking pagsabog. Naiwasan ni Helmut ang pag-atake ngunit nawala sa paningin niya si Naho sa alikabok. Nang hamupa ang alikabok,
pinuri ni Naho si Helmut sa pag-iwas sa kanyang pag-atake at ginamit ang kanyang katawan upang palibutan si Helmut. Na may nakakatakot na tingin, tinutuya niya si Helmut na patuloy na nahihirapan. Palibhasay na bigla sa lakas ng demonyong hayop na sinaho si Helmut, kinalma ni Helmut ang kanyang sarili. Sinabi sa kanyang sarili na magkakaroon siya ng pagkakataong makapag-strike. Habang nagpapakatatag si Helmut, nag-ipon si Naho ng malaking lakas ng enerhiya at umatake. Iniwasan ni Helmut ang pag-atake, napagtantong mayroon siyang pagkakataon ngayon na umatake. Habang sinusubukan siyang lamunin ng isa sa mga ulo ni Naho, umiwas si Helmut sa atake at ginamit ang ulo para umakyat sa katawan ni Naho. Alam niyang hindi niya madaling mapuputol ang katawan ni Naho dahil sa demonic energy, pero naniniwala siyang may weak spot si Naho na kaya niyang mapenetrate. Iniwan ni Helmut ang mga mata ni Naho. Napasigaw si Naho sa sakit sa pag-atakeng iyon. Alam ni Helmut na hindi ito sapat upang ipabagsak si Naho ngunit umaasa siyang makapagbibigay ito ng ilang sandali sa kanya. Gusto niyang kalabanin si Naho, ngunit mamamatay siya sa pakikipaglaban ng patuloy sa kanyang natitirang lakas, nagsimulang tumakas si Helmut. Habang tumatakas si Helmut, napasigaw si Naho sa sakit. Alam ni Helmut na kailangan niyang tumakas sa teritoryo ni Naho habang ito ay nadidistract. Bago pa makalayo si Helmut ay inalis ni Naho ang sariling ulo at kinain ito. Gulat na pinagmasdan ni Helmut si Naho. Nang kinain niya ang kanyang ulo, agad siyang sumugod kay Helmut. Sinubukan ni Helmut na pigilan ang pag-atake ngunit sobrang lakas talaga ni Naho. Nang tumilapon si Helmut, agad na nagtago si Helmut. Nainis si Naho sa nasaksihan, hindi niya mahanap ng mabilis si Helmut dahil nawala ang isa niyang ulo. Sinabihan niya si Helmut na lumabas sa pinagtataguan. Lumipat ang eksena kay Helmut na nagpapahinga sa likod ng puno. Alam ni Helmut na malakas si Naho ngunit hindi niya inaasahan na magiging ganoon kahirap ang laban. Hindi siya makapaniwala na nagawa lang niyang hiwain ang mga mata ni Naho. Gamit ang kanyang espada upang alalayan ang sarili, nagpasya si Helmut na tumakas habang si Naho ay nalilito pa rin. Bago pa siya makahakbang, naramdaman niya ang isang malaking halaga ng demonic energy na papalapit. Inilalabas ni Naho ang kanyang demonic energy upang madama ang mga buhay na bagay sa lugar. Nakangiti siya nang matagpuan niya ang pinagtatagwan ni Helmut. Sinabi niya kay Helmut na hindi siya makakapagtago sa kagubatan ng matagal, si Naho ay nagmamadaling umatake gamit ang kanyang ulo. Nang gagalaiti si Helmut, determinadong hindi siya mamamatay sa ganitong lugar. Nang akmang sasalakayin ni Helmut si Naho, nakita niya ang isang bagay na nakakagulat, dumating si Elaga upang iligtas siya. Ngumiti si Naho at binati si Elaga sa kanyang teritoryo.